Nagtapos sa ika-4 na pwesto ang ating pambato sa pole vault ng Pilipinas sa 2024 Paris Olympics na si EJ Obiena. Sa kabila nito, hinangaan naman ang nakitang improvement ng world's number 2 pole vaulter mula sa kanyang naging performance noong Tokyo Olympics. Si Bernadette Tinoy sa sentro ng balita. Muling nagsama-sama sa 2024 Paris Olympics Men's Pole Vault Final sa mga bigating pangalan sa larangan ng sport na pole vaulting. Isa naman sa pinakainabangan ng mga Pilipino ang pagpapakitang gilas ng pambato natin na si EJ Obiena, ang ikalawang pinakamagaling sa buong mundo. Sa unang salang ni EJ, mabilis niyang naabot ang 5.50 meters at 5.70 meters, ngunit nagbinti sa 5.80 meters mark. Dito nilaktawan ni Obiena ang mga sumunod na attempts sa 5.80 at dumiretso sa 5.85 meters kung saan na-clear niya ang nasabing height level. Nailundag din ni EJ ang 5.90 meters sa unang attempt, dahilan para mapabilang siya sa mga nangungunang atleta sa pagpapatuloy ng torneo. Kasama sina Armand Duplantis ng Sweden, Amerikanong si Sam Kendricks at Emmanuel Caralis ng bansang Greece. Dito na kinapos ang pambato ng bansa hanggang sa ikatlong attempt. Sa huli, bigong makakuha ng podium finish ang 28-year-old athlete na nagtapos sa ika-4 na pwesto. Sa kabila nito, bumuhos pa rin ang suporta ng mga Pinoy sa pole vault star at pinasalamatan siya sa puso, sipag at dedikasyon na ipinamalas niya sa torneo. Matatandaan noong 2020 Tokyo Olympics na magtapos sa ika-11 pwesto si EJ sa nasabing sports event, kasabay naman ng unti-unting pag-angat niya sa world rankings dahil sa mga gintong medalya na naibubulsa niya mula sa mga prestihiyosong patimpalak sa mga sumunod na taon, gaya ng Asian Games gold medal noong 2023, second place finish sa 2023 World Athletics Championships at World Athletics Indoor Tour Bronze Memorial Joseph Gasparas ngayong taon. Tunay ngang malayo nang narating ni EJ para makapagbigay karangalan sa bansa at may banderang watawat ng Pilipinas sa international competition. Bernadette Tinoy para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.